So ito dahil pahapon ng mga kabrad, dito na sila lahat sa loob. Itong ating sa bibi, mukhang marami na siyang balahibo, marami ng lamang siguro. Yung mga kabrad, isang napakagandang hapon po muli sa atin lahat. Pagkagalitan natin sa trabaho, diretso tayo dito sa ating mini farm para i-prepare natin mga kabrad yung tataniman natin na yan. Ito, lalagyan natin ito ng plat. Yung mga lupang nakatumpok doon na nagaling sa baba, ikakalat natin dito para doon tayo magtatanim ng kung anong gulay pwede natin tanim. Yan. Ito mga kabrad, ito. Tinansian natin to, tapos yun, mula doon, papunta rito. Tapos yung bawat area niyan, magkakaroon tayo ng plat. Ito ay numpisahan ko na nga ito uling grass cutter para luminis. Tapos itong mga damo nito, ito na yung magsisilbi nilang pataba pag nabulok. Yan. Mga kabrad, umpisahan muna natin uli na mag grass cutter. Ang kinaya naman ito mga kabrad, ito, yung lupang ilalagay natin dito, hindi na natin bubungkalin, kundi ikakalat na lang natin mga kabrad. Dahil yung lupa na pagtataniman natin dito ng panibago ng gulay, galing doon sa kanya mga brad, yung may nakatumpok doon, makakalat na lang natin. Ito naman, titrim lang natin ng medyo hindi naman natin ito isasagad dahil mamamatay naman din yung damo na yan pagka natakpan ng lupa. Bali ang sa susunod ay gagrass cutter na lang natin dito yung mga pagitan na lang ng flat, bawat flat. Dito mga kabrad, ang itatanim natin dito mga kabrad ay bawat plat. Halimbawa sa isang plat, puro talong. At sa isang plat naman, siguro, taniman natin ng pechay. Okay, sa isang plat naman, okra. Bawat plat, iba-ibang gulay tatanim natin dito mga kabrad. Malaking bagay itong grass cutter natin dito mga kabrad. So kasi mga kabrad, yung pinutol natin ng mga damo na to, ito magsisilbing patabanan na ito pagka ito nabulok.
Ay, sige. So ayan mga kabrad, nalobat tayo. Nalobat yung ating sa grass cutter. Pero at least kahit pa paano, malaki-laki na rin yung ating na grass cutterin. Ayan. So ito hanggang dito, na grass cutter natin. Ngayon, ito naman yung pinaano natin kay Joel. Ito, yung plat na yan. Hanggang dun. Ayan. Yan. Pagka nakaabot na doon, susunod naman dito. Linya-linya yan. Marami rin plat ang magagawa natin dito. Pwede rito talong, pechay, mustasa, okra. Ayan. Pechay, ayan. Mga dito. Maraming na tayo maitatanim dito. Tapos, dito naman sa kabila. Ganun din. Ayan. Dito. Pero yung sitaw doon na yan. Ayan. Yan na talaga yan. Tapos dito yung mga nakaplat na halaman. Ayan. Dito natin ilalagay. So ito mga kabrad, dito tayo kumukuha ngayon ng lupa para ilagay dito sa ating plat. Ayan. Kaya ngayon napapakinabangan na natin yung lupa na kinuha natin doon sa ginagawa nating kubo. Tapos, ayan na nga, dito natin ilalagay para mapagtaniman natin ng halaman, anong gulay. Ayan. So, ayan mga kabrad. Dito nga sa ating ginagawang kubo, pinextra ko ulit rito si Be para maituloy yung meron tayong nabiling mga bakal. So ito, ayan. Ito na yung ginagawa niya. Mabuhusan lang natin tong biga na yan. Susunod yan, puro light materials na ang gagamitin natin dyan. So ayan to mga kabrad, dito galing yung lupa na ito nga, dito na ginagamit natin sa paglalagay ng halaman. So ito dahil pahapon ng mga kabrad, dito na sila lahat sa loob. Itong ating sa bibi, mukhang marami na siyang balahibo, marami ng lamang sigurado yan. Tapos meron na naman tayo dito na salukuyan pa lang. Ito. For Rhode Island na to. Ito, marami na naman. Ito, nadagdagan na naman mga kabrad. Ito na mga kabrad, isinasabay natin itong ating pagtatanim ng napier grass sa tag-ulan. Kasi mabilis mabuhay, mabilis lumago ang napier grass pagka sinabay mo sa tag-ulan. Ito mga kabrad, yung mga napier grass na to, yung mga dati pa natin mga tanim na pinutol na natin doon sa lugar niya, nilipat natin at nga ikinatings natin na maigsi. Tapos itinanim natin dito. Ayan. Ito mga kabrad, isa sa mga posibleng dagdag na sa pagkain ng ating mga alaga. Ito mga paboritong kinakain ng manok, pabo, bibi at saka yung ating mga alagang native. Yan, hinahalo natin yan sa pagkain. Yan, marami yan. Bali yan, nakaikot yan mga kabrad. Kaya mga kabrad, abangan natin yan. Sigurado yan. Isa sa mga dagdag pagkain ng ating mga alaga yan. Yung mga manok natin, mga pag-alagala lang. Pero yan, malapit na mapunta sa kulungan yung malalaki na yun, yung puti na yan. Marami pa tayong mga manok na kukunin at isasama natin doon sa mga iba nating nakakulong. Tag-ulan na nga kasi ngayon, kaya kailangan natin magtanim ng mga posibleng pagkain ng ating mga alaga. Kaya niya mga brad, muli, bukas naman, maraming salamat. God bless po sa atin lahat.